So back to education, admit ng Department of Education, there's about over 5 million out-of-school kids. Alright? Yan, isang malaking problema yan. And that comprise about 16%, 16% of the population of the Philippines, and about 50% of school-age children ang out of school. Maganda yung panukala ni Selly kung matutupad yung mga ano. And isa pang mga ako nagbibigay ng komentaryo, pero may suggestion ako, hindi na ako nagbibigay ng komentaryo. And I may add to Selly's suggestion tsaka yung kay Art na totoo yan. Pagka natuloy ang ito mga YouTube and itong ibang technological advancements sa education, yung mga distance learning and so on and so forth, less ang exposure ng mga estudyante sa elements. Yes. Meaning, sa typhoon, sa baha, kahit bumagyo dyan, pwede ka pa rin pumasok sa loob ng computer mo and all that, hindi ka absent. And it's cost effective too. Yeah. Unfortunately, kung paano mo yung mano. And, itong distance learning is very good. Kung matutuloy yan at mabibigyan in partnership with the private industry and the government and the educators. At saka yung mga dapat i-modify yung ibang curriculum, yung ibang yung modules, dapat i-modify where yung mga students, kaya yung marami tayong out of school, kasi yung poverty na ngayon, highway to poverty ang ating segment, right? Yes. Exit from highway, exit superhighway from poverty. From poverty. Sorry about that, Art. I blub here. I blubber. Now, ang mga family, kahit ma-enroll nila estudyante, walang kakayahan para pamasahihan ng mga estudyante. And besides, na kinakatulong nila sa farm, kailangan ng katulong, kaya madala silang absent, they're out of school. Okay. Dahil nasa poverty. The first and foremost sa kanilang mind ay yung put food on the table. And it's secondary na lang yung education. So, if you modify the module, bigay mo ito sa a set of lessons to these homebound school kids, and they are required to report twice a week for interaction sa kanilang teachers. Once a week lang. Mas maganda yun. Once a week lang. Siguro kailangan baka twice a week dahil kung may laboratory. Yung mga laboratory na mga alam kung may laboratory twice a week. Sabi ni baka lang. Professor Selly. Mabuti na rin merong interaction to keep up with the gossip. And sa working environment, sa cooler, water cooler. Okay. Frank, can you stay there? Papasokin ko lang magre-read lang ako ng mga text natin, ha? Okay. Sure. Okay. Sige, pasukin muna natin si Engineer Jun Mandaf. Okay. Engineer, magandang gabi sa'yo. Hello. Yes. Hello, magandang gabi. Good evening, Engineer Mandaf. Meron na akong gusto i-explain, itong use ng broadband, Ang broadband is a big electronic pipeline, where data, voice, image, video, internet, and most specifically sa messages. At ang objective nito is to connect government to branches, executive, legislative, and judiciary. And most especially to connect the local government, entire nation, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Na kung saan mapapadali ang transaction nito, malaki ang matitipid nito, na kung saan hindi ka na kailangan makipagano sa biyahe, sa Maynila o kung saan. Siguro kasal din, ako may maisasuggest ako siguro sa ngayon yung basic basic course, commerce, siguro yung mga hindi na necessary, mga subject na hindi mo na kailangan, walang tsaka yung courses na talagang adapted nowadays, kasi sa yung mga dati
may mga Spanish pa, di ba? May mga Actually, Spanish tinanggal na, di ba? hindi na kailangan eh, di ba? Kailangan Chinese na ngayon. Oo. At saka isa pa yung siguro ang important din dito yung pinaka-basic education, no? Na kung saan, in generic generic education, okay. Yung population, ano? Na kung saan turuan din natin yung mga parents, pinaka-basic nga ito, yung yung normal, na kung saan, kung hanggang saan ang makakayanan nila, no? Siguro yun ang most basic noon. Kasi nung ang araw, di ba, may doon nga yung mga tsuhing ko nga, no, na nasa Amerika na, matagal na, 1950s pa, nung maliit pa ako. Umano lang yun sa intercorrespondence, nakaano mo yun? Actually, walang magagawa ang ZTE broadband ngayon na hindi nagagawa ng kombinasyon ng internet, webcam, at saka Skype. Pag pinagsama mo lahat yan, nagagawa niya lahat yung sinasabi nilang gagawin sana ng ZTE deal. So, basically, ang ZTE deal is just a kickback para sa mga hindi nakakaintindi ng computer system. Pero hindi kailangan talaga yung ZTE deal. Yung mga nangyayari ngayon na ang daming bagong lumalabas ngayon sa meron blog, may Twitter, pag pinag-combine mo lahat yan, libre lahat yan, magagawa mo lahat na gusto mong gawin, wala na yung ZTE deal. Well, hindi kailangan yan. In-explain lang natin kung ano yung broadband. Para sa kalinawan ng mga kababayan natin. Okay. Salamat. Okay, thank you. Okay, mabasa tayo ng mga wait a minute, Frank, basahin ko lang itong ating mga text, sabi ni Albert, for your information, engineer, ZTE is the official contractor of the Chinese government who lend money for the construction of National Broadband Network. NBN is the internet. Yan, okay? Mula kay Mar, sabi niya, daming computer sa mga government agencies. Billions spent by congressman from their FIDAP at pork barrel. Kaya lang, kalahati ang presyo at tongpats like broadband network. Yan. $32.9 million lang ginawang 329 million ng mga packagers like Losada, Joey De Venencia Abalos, and Neri and Company. Yan, may isa pa. Kay Albert, para maliwanagan si engineer, he can secure blueprint plan of ZTE cost estimate of NBN to DOTC. He can secure blueprint plan also of cost estimated of Joey De Venencia. You will see who is corrupt. It's Joey's offer. Yan. It's Joey's offer. Okay? Naiintindihan ko na yun, pero ang ZTE deal is a money-making lang yun. Actually, hindi kailangan ng ZTE kasi sa bagong maraming ngayon, meron ng YouTube, meron ng Ustream, meron ng mga Twitter, blog, lahat. Magagawa lahat nito ng libre kung ano man yung sasabihin nilang gagawin ng ZTE deal. So, ang ZTE deal, ang bottom line is just a money-making program. Tama, okay. From Mar, our school are diploma mills producing Losadas, Joey De Venencia, Erap, and Sons. Ayan. Okay, back to Frank. Frank, are you still there? Frank? I'm here. Okay. Hello? Hello. Thank you for waiting, Frank. Okay. UCT, yun ang Chinese corporation, and Yes. it's a big contractor sa States and dito sa Canada, and they yung aking mobile internet, yung aking isasaksak sa USB, portable ako. Kahit nandun ako sa courtroom, pwede ako makinig sa iyo, Saldi, next week. Talaga? Kasi meron. Jury ka nga pala, next week. So, CTE ang gumawa nung module na yon, na isasaksak mo na sa